Magandang araw sa inyong lahat mga ka-Duterte solid. Naku po, mabigat itong mga pangalan na babanggitin. Isa sa mga 18 Marines na meet ang presidente, ang First Lady at ang anak na si Sandro Marcos. Kasama niya si Saldico, mga idol. Alam na natin to, kung kasama niya si Saldico may kasamang maleta. Ito ba'y totoo o gaano man ito yung, yung ano niya, katibayan? At na-meet daw niya at nakapasok siya sa loob. At bawat telepono may mga pangalan ng anak ng presidente. At may picture ng pamilya. Ngayon, pakinggan natin tong salaysay niya. At ang nagtatanong din ay si Jaime Marcos. Gaano katotoo na itong lugar ay sa Ilocos, malapit daw sa Baybayin, letter U na bahay? Pakinggan natin tong salaysay ng 18 Marines mga ka-Duterte kung ano ang kanyang mga sinabi. Tara, pasok! Your Honor, ako po si Belnar Tube. Sa So Paway yung po, Your magkasama, Honor. yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos? Yung Yes may po. mga retrato pa ng eroplano? Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun. Anong itsura? Naka-Yitari U, ma'am, nakatabi po ng lake. Yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig, Yes po. baybayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni So nakapasok pala kayo? Yes po. Nakapasok na siya. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o Yun. pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Andun pa rin kayo? Yes po. Kinamugaan na po kami bumalik po ng Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung naghatid kayo ng Yes maleta. po, yes, Your Honor. Thank you Nako, po. mga idol, naghatid nga ng maleta sa Ilocos. Ibig sabihin, nakapasok siya doon sa loob ng bahay. Alam niya. 'Di ba? Letter U na bahay, malapit sa Baybayin. Na-meet niya ang anak ng presidente na si Sandro Marcos, ang First Lady, pati si President. Kinabukasan na sila umalis. Itong mga mabigat ito mga ka-Duterte. Kailangan patunayan nila to ng itong salaysay nila kasi presidente yung ano nila. Ang importante talaga dito mga idol. Kawawa din tong 18 Marines eh. Sugal ang buhay nila dito. Hindi lang sarili nila pati pamilya nila. Ang importante sa lahat, dapat si Saldico, kutob ko ha, itong Saldico na to ay mapapauwi na talaga. Siya ang pinaka-main na parang ano niya eh. Main source sa lahat. Baka meron siyang listahan ng araw kung kailan dinala, pietsa. Lahat naka-record yan kasi nung, 'di ba? Alam naman natin 'to nung nagkaroon siya ng social media na sa nag-upload siya ng video, 'di ba? Lahat ng detalye ay talagang alam niya. At binigay niya lahat ng mga impormasyon kung saan dinala. At lahat pa naman patungkol kay speaker at saka kay president. Ngayon, ito ay nasa loob pa lang naman ng Senado. Ito ay investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Nagkakaroon ito ng investigasyon. Mahirap magsalita kung hindi pa naman to finally. Hindi pa naman to talagang as in convicted na
talagang guilty ka sa pinagsasabi ng 18 Marines, ay ito na pa naman ay ang tinutukoy natin dito, ang presidente ng Pilipinas, mga ka-Duterte. Tapos ang nagtatanong, ang kapatid na si Amy Marcos. Ano kaya ang pakiramdam ni Amy kanina habang nagtatanong siya? Kasi kung ang sinasabi ng 18 Marines, letter U na bahay, nakapasok siya, bawat telepono may pangalan, 'di ba? Di ba, ang sagot niya, hindi nakapasok pala kayo. 'Di ba? Alam na alam ni Amy. Siyempre, mga kamag-anak niya yan, kapatid niya yan, alam niya yan mismo. Imposible namang di alam ni Amy yan kung saan banda yan. Hindi lang niya sinabi, siguro sa isip ni Amy Marcos, tugma nga. Kasi sabi niya, nakapasok pala kayo. 'Di ba? May picture ng kanilang tatay at pamilya, dating presidente. Nako, mga ka-Duterte, mabigat ito na paratang sa totoo lang. Pero sa sitwasyon ng 18 Marines, talagang nanindigan sila. Kailangan patunayan nila to. Ano mang darating yung panahon, dapat si Saldico ang susunod dito mag-witness. Kasi magiging baliwala lahat ito kung wala si Saldico. Sa sitwasyon ng 18 Marines, kahit magsalaysay sila, siguro kahit may video sila, yun, mga picture, medyo mabigat na yun. Mas kailangan pa rin nila si Saldico. Kasi yan sila, tagahatid lang yan sila. Lahat ng impormasyon na malinaw, andun kay Saldico. Hatid lang yan sila, deliver, wala naman silang hindi naman sila pwede makipag-usap siguro sa mga transaksyon dyan, di ba? Hatid pwede, assist, support, ganun lang yan sila. Kasi yun ang trabaho nila bodyguard sila Ang pinaka-importante talaga sa lahat, pagdating dito sa nangyayaring ganitong sitwasyon, itong investigasyon na to, ay si Saldico. Siya talaga lahat ang may hawak dyan. Itong 18 Marines, kumbaga ano pa lang to, galamay. Galamay ni Saldico. Alam na, nagtatrabaho sila kay Saldico. Yun nga lang, siyempre alam naman natin na talamak talaga yung korupsyon ngayon. Alam natin mismo itong mga flood control ay marami talagang boost project. Maraming mga korupsyon na nangyayari. Totoo. Pero, mahirap din magparatang mga ka-Duterte. Kailangan may tamang, alam naman natin dito sa ating batas sa Pilipinas, kailangan may ebidensya ka. Sa sitwasyon nila, kasi alam naman natin ay napakababa lang natin. Ang ibig kong sabihin, normal na tao lang tayo, trabahante lang. Ang binabangga natin dyan, kahit tayo ay maka-Duterte, may pusong tao, may pusong Pinoy, ang binangga natin, presidente ng Pilipinas. Mga kongresista, mga senador. Yan ang napakabigat na paratang ngayon, 'di ba? Pero malakas ang loob ng 18 Marines kasi may ebidensya sila. Ito nga lang, kailangan patunayan talaga at magkakaroon ng malalim na investigasyon to. Malalim mga ka-Duterte. Napakalalim. Kasi alam naman natin talaga may corruption nangyayari dito ngayon. Kita nyo naman kung hindi lang dumating ang langit at di tayo hinusgahan ng bagyo at saka lindol, hindi mabubulgar ang lahat. At kung hindi binulgar ni Inday Sara, si Inday Sara talaga ang may dahilan ng lahat na to. Siya nagbulgar nitong lahat sa umpisa Di ba? Ay, may hawak ng pera ng bayan ay nasa 2 tao lang. Oh, yan, si Saldico at saka si Speaker. Oh. Ngayon, itong tawag nito, itong Blue Ribbon Committee kahapon, ito yung mga salaysay nila. At ito, alam naman natin itong mga ka-Duterte. Noon pa to sila, Marso pa yata sila nagpakita, nagpakilala Ngayon lang talaga na publicity sila. Ngayon. Kasi nahinto itong Blue Ribbon Committee. Ngayon dumating sila. At doon ang salaysay ni Saldico ay parang tugma. Mahirap masabihin tugma. Parang tugma kasi alam naman natin yung salaysay ni Saldico nitong mga nakaraan
bago nagpakita itong 18 Marines, ay patungkol talaga kay Speaker at saka kay President. Merong anong punto, meron ding mga kongresista. Ito ay base sa kanilang mga salaysay, mga ka-Duterte. Ewan ko kung saan humuhugot ng lakas itong mga taong to, itong 18 Marines. Kahit sabihin nating makatao tayo, makabayan, para sa bayan pinaglalaban, mahirap, napakahirap, napakabigat. Presidente ng Pilipinas, babanggain natin. Wala tayong lakas pa eh. Wala tayong yung mga ebidensya nila, okay yun. Wala problema. Sana lang, magkaroon tayo ng patas na tawag nito, hukom. Anong tawag yan? Yung pag-imbestiga. Kasi, mabigat to. Napakabigat. Yun nga lang, sana, mananaig naman talaga ang kabutihan kahit saan tayo ipasok, kahit saan pa sa sitwasyon. At dito natin malalaman ang lahat. We'll see sa susunod na na investigasyon kasi ito lang tuloy-tuloy to. Itong issue ng flood control hanggat may mananagot. Kahapon alam natin may pumuntang kongresista diyan, 'di ba? Alam na 'yan. Kaya itong usaping flood control talaga. Buti na lang binalik ulit. Ito mas exciting to. Hindi yung obvious na allegation kay Inday Sara. 'Di ba? Ang pinaglalaban ng Duterte bayan eh. War on drugs, sinong nakinabang? Tayo din, taong bayan din. Wala silang maipupukol sa Duterte. Gagawa't gagawa yan sila ng paraan. 'Di ba? Sa umpisa pa lang, si Inday, galing Davao hanggang napunta sa national, wala naman siyang issue niyan. Wala silang issue ng korupsyon. Duterte, korupsyon, wala akong narinig dyan. Dumating lang sa national ang mga Duterte, doon ka nagkaroon ng issue. Ganon ang larong politika. Bibigyan ka talaga ng butas, hanapan ka ng butas para lang masira ka. Alam natin yan. Noon pa yan, hanggang ngayon, ganon talaga ang larong politika. Pero sa sitwasyong korupsyon kasi magkaiba. Kasi totoo talaga, lantaran, pati yung mga budget sa kalusugan, itong PhilHealth, nawawala. Di ba? Marami. At sana, may mananaig at may mananagot sa sitwasyon ng korupsyon. At antayin nila ang 2028 sa pagbabalik ng Duterte. Kaya ingat tayo mga idol, kasi grabe ang nangyayari ngayon. Kasi alam nyo naman, kahit sa Senado, sa loob ng Senado, hindi mo alam eh. Kahit ito si John Vic, kahit itong taga-NBI, taga-ombudsman, mahirap nakipagsabayan ka sa ganyan. Ang kalaban mo ay di ba? Mabigat. We'll see kasi may ebidensya naman sila. At sana dumating yung panahon na magpakita ito si Saldico kasi mas yun. Kasi siya may hawak ng pera eh. Tingnan mo mga ka-Duterte, hindi nga natin maimbitahan itong si Speaker. Yan, isa rin yan. 'Di ba? Nandun na yung mga pangalan nila, pinagbabanggit na. Itong mga kongresista, pati mga senador. Dito naman, itong usaping Blue Ribbon, ito ay investigasyon pa. Nagtatanong sila, hindi pa naman masabing guilty yung mga pinagbabanggit. Mahirap yun. Ito ay nasa investigasyon pa. Posible ngang itong 18 Marines mabaliktad. Kung sila ay nagsasabi ng kasinungalingan, di ba? Gawa-gawa lang, kwento-kwento lang, ganun yun. Kaya we'll see kung anong mangyayari sa mga susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee. Kasi matindi itong nangyayari talagang corruption. Totoo to. Kita naman, walang asensong Pilipinas. Lalo-lalo na sa mga lugar na itong mga ghost project. Kaya abangan natin to mga ka-Duterte. Mag-ingat tayong lahat. At huwag tayong maging marahas sa pinaglalaban, lalo-lalo na dyan sa harap ng Senado. Alam natin dyan, ang daming mga sulid na Duterte dyan na nakaamtabay. Mag-ingat at salamat sa mga bayanihan dyan na ginagawa nyo, mga nagbibigay ng pagkain at tubig sa mga pulis, kahit sa ating mga kasamaan sa kapwa nating Pilipino. Mag-ingat at maraming salamat. Thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe.
See you mga idol. Ingat tayong lahat.